Dumingin ang nanay ko sa akin at sinabi, kung mawawala ka bukas, walang makakapansin. Tumawa ang lahat. Itinaas ko ang hotdog ko at sinabi, challenge accepted. Kinagabihan, nag-empake ako ng 2 maleta at iniwan ang susi ko sa counter ng kusina. Walang sulat, walang paalam. 29 na taon akong nag-organisa ng bawat holiday, nagbe-bake ng bawat birthday cake at naglilinis pagkatapos ng lahat habang nagsiselfie sila na wala ako sa mga iyon. Lumipat ako ng 3 oras ang layo sa isang cabin sa tabi ng lawa at pinlock ang bawat numero sa aking telepono. Unang linggo, tahimik ang telepono ko, eksaktong tulad ng sinabi ni Mama. Ikalawang linggo, sinubukan akong tawagan ng kapatid ko ng 47 beses. Walang makaalam kung paano gamitin ang washing machine na inaayos ko ng maraming taon. Bumili na lang siya ng bagong underwear kaysa matutunan ng spin cycle. Linggo 3, pumunta ang kapatid kong babae sa dati kong trabaho, umiiyak at nagmamakaawa sa mga katrabaho ko para sa numero ko. Hindi niya alam kung paano i-renew ang rehistro ng kanyang kotse, ang parehong ginagawa ko mula nung siya ay 16 na taong gulang. Hindi pa siya nakapunta sa DMV. Buwan 2, nakaligtaan ng tatay ko ang kanyang gamot sa alta presyon ng 3 linggo ng sunod-sunod dahil walang nakakaalala ng schedule ng kanyang refill. Nauwi siya sa urgent care. Tinanong ng doktor kung may suporta siya mula sa pamilya sa bahay. Tumingin lang siya sa sahig. Pagsapit ng 3 buwan, nagkaroon ng matinding pagkapagod ang nanay ko nang ma-realize niyang ako ang nag-aasikaso ng bawat karawan, bawat anibersaryo at bawat appointment sa doktor para sa buong pamilya. Nag-hire siya ng profesional na tagapag-ayos para sa $200 kada linggo para gawin ang mga nagawa ko ng libre sa buong buhay ko bilang adulto. Nag-quit ang tagapag-ayos pagkatapos ng 2 linggo dahil patuloy na sinasabi ni Mama na gawin lang ito sa parang dati kong ginagawa. Samantala, nag-aaral ako ng padre sa tabi ng lawa at natutulog ng lampas alas 7 sa unang pagkakataon sa buhay ko. Sa wakas nahanap ni Mama ang numero ko at tumawag na umiiyak. Nagkawatak-watak kami nang wala ka, hindi mahanap ng tatay mo ang sarili niyang medyas, binahan ng kapatid mo ang laundry room sa pagtatangkang ayusin ang washing machine. Pinakinggan ko siyang umiyak, ang parehong babae na nagsabi sa akin na walang makakapansin. Tapos na ang hamon, Ma, at pinabago ang telepono. Lumalabas na napapansin ng mga tao kapag nawala ka. Hindi lang nila pinapansin kapag nandiyan ka at ginagawa ang lahat para sa kanila.